Sino nga ba si Sir Chris before maging founder ng Capac Group of Companies? Alam mo, Miss Joycey, ngayon ay i-inspire natin yung ating mga manonood po, Yeah. para malaman nila ano talaga ang behind the success ng isang rag to riches na tao. Or hindi pa naman tayo riches eh. So ang kailangan, nandun pa lang tayo sa level na talagang nag-run out yung ating pinaghirapan. Si Capac Group of Companies, combine yan ng iba-ibang klaseng industry na nandoon sa group of companies. Altera Prime Corporation, ito po yung nagbibigay sa atin ng produkto, nagmamanufacture ng products na nakikita natin sa market ngayon. Ang Capac Resource and Distribution Corporation, sila naman yung nag-handle ng distribution part ng ating mga product para makarating po sa iba-ibang klase na bazaars, na stores, para matikman natin yung ating mga products. At saka yung Capac Business Solution naman, ito yung mag-handle naman ito ng mga administrative natin sa accounting, sa iba pang aspeto ng compliance department, sila yung nandoon. Meron din tayong Altera Grill and Restaurant, which is yung restaurant natin. Ito po yung talagang pinagbuhusan natin ng panahon, mga panahon na yun na tayo ay nagsisimula. At saka yung ating ipapang negosyo bago tayo dumating sa brand na Flavianos. Ito yung bread and Yes. butter nyo before. Yes, Ma'am Joycey. Alam mo, Miss Joycey, ito po yung kwento behind the scene ng aking kumpanya. Paano tayo nagsimula? Paano naghubog yung ating kaalaman para ma-introduce yung ating products na nakikita nyo sa market ngayon. Ako po ay isang mangingisda at magsasaka. Pinanganak po sa isla. Nagsumikap, naging broken family kasi tayo naman ay ipinanganak noong tayo ay walang-wala. So siyempre, pag ating pamilya ay napilayan ng isa, which is yung wala na yung tatay namin, which is yung tatay namin, ito yung si Flaviano. Ang pangalan niya ay Flavianos kasi sa kanya ko dinededicate itong mga products na nasa market ngayon. Kaya nabuhay po si Flavianos dahil po dun sa dedikasyon ko naman na matuto. At sa pagkakataon na yon, dahil sa probinsya tayo, kailangan natin matuto maghanap buhay tayo. Kailangan natin magsumikap dahil kapag hindi, Miss Joycey, tayo din naman po ang gumomroblema kalaunan. Totoo lang, sa aming magkakapatid, ako lang po ang nakapagtapos ng pag-aaral. Ilan ba kayo magkakapatid? 4 lamang po. So mayroon akong kapatid sa tatay, mayroon din tayong kapatid sa nanay, which is 6 kami. So dahil nga po itong pangyayaring ito po yung nag-iinspirasyon sa akin na huwag nang tularan yung mga nakikita ko sa paligid ko. Kasi ang pinupostro ko talaga noon, edukasyon. Kailangan makapagtapos ako ng pag-aaral ko dahil ito ang aahon sa akin sa kahirapan. Hindi lang sa akin, sa pamilya ko, sa future family ko, at saka maipakita ko sa kanila na ang isang batang paslit na iniwan lang sa mga lula at saka lulo namin at mga tiyahin yung aming mga kasama na sa ngayon ay nandito na at mayroon ng tinatangkilik na ng masa yung produkto na nakikita natin sa market ngayon. Alam mo, Miss Joycey, sa pagkakataong ito, ikukwento lang po natin ang konti. Kasi siyempre naman po tayo ay bago tayo dumating sa ganitong punto, edukasyon, kaalaman ay nanggagaling po yan sa experience natin. Ito yung experience na nakuha mo nung ikaw ay nag-aaral, ikaw ay nagtatrabaho. Ako po ay nagtatrabaho lang sa isang nagsimula tayo sa malaking company na nakikita natin na namamayagpag po ngayon. Isa po akong dicer. Okay. Yun yung first job mo? First job ko. So yung dicer, naging stockman, naging supervisor, naging head ng isang department, at naging isa na sa halugan ko na lahat ng departamento ng isang buong kumpanya, Miss Joycey. Kaya doon ko nalaman, sa dami ng tinulungan ko, sa dami ng kaalaman ko, bakit hindi ako gumawa ng isang kumpanya na ako din mismo ang mag-manage? Yes. So, sa kaalaman na yon, ginamit ko ang aking experience, ginamit ko ang aking kaalaman, ginamit ko ang pera na aking nalikom at naipon para magtayo ng sarili kong kumpanya, Miss Joycey. Ito po ngayon yung Capac Group of Companies na aking itinayo na sinimulan ko sa distribution part. Ito yung bumibili ka ng isang produkto, ibibenta mo para may tubuin ka na kahit magkano lang. So, doon po tayo nagsimula. Ang tawag doon distribution part.
nakikipag-usap ako sa isang manufacturing na kukunin ko yung products nila sa ganitong halaga at ibibenta ko sa market na ganitong halaga na hindi overpriced. Na yung akma, yung may susupply po sa mga kliyente na nangangailangan, sa mga kumpanya na nangangailangan, tulad ng ating mga janitorial services, yung mga sa food industries na nangangailangan ng mga sauces. Yan. Pero bago pa man yan, Miss Joycey, bumalik tayo kung paano nagsimula ang Flavianos. Yes. Ito po yung food industry na sinimulan natin, Miss Joycey, kung paano tayo naging isang nasa market na ngayon. Opo.